Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Isang pinagpaalang umaga po sa lahat po ng ating mga kaibigan at mga kapatid, mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng ating pong kapuluan, ng ating mahal na bansang Pilipinas. Anong panig po kayo ng mundo? Ako po si Pastor Robert Dulay. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL CAC Facebook page. Ako naman po si Queen. Ngayong umaga, January 27, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si kapatid na Cassie. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahaking ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat. Kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang binagong buhay. So before anything else, let us seek the guidance of our Lord through a prayer. Samahan niyo po kami sa isa pong maigsing panalangin. Banal na Diyos, sa araw pong ito, nagbabalik loob po kami sa inyo. Nagpapakumbaba po kami upang hilingin ang inyong presensya, ang inyong pakikisama sa panibagong pagkakataon ng aming pong paglilingkod at muling mapakinggan ang inyong mga himala sa buhay ng aming mga kaibigan at mga kapatid. Samahan niyo po kami, Panginoon, at patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Maluwalhati po kayo at sumagana ang inyong pag-ibig sa aming bansa at sa bawat puso ng bawat Pilipino na nakikinig ng programang ito. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po, Pastor, for that prayer. Ngayon naman, ito po ang ating pangalawang episode na ang binagong buhay. Simula ngayong umaga, makakasama na rin natin bilang host ang isa sa mga magigiting nating peace advocate. Siyempre, nakasama na rin natin siya last episode. First episode natin. Yes. Isa siya sa presidente or isa siyang presidente ng Mindanao Island Fully Reconciled Federation or MIFRA. Ayan, si Ate Rose Galar. Yung Mindoro Island Fully Reconciled Association. Ayun, reconciled. Yeah. Ate Rose? Good morning, Ate. Ayun, good morning, Ate Rose. Nasa remote area po ang atin pong kaibigang ito, kaya we have challenges, pero alam ko napapakinggan niya tayo ngayon. Ate Rose, magandang umaga sa iyo. Welcome muli sa ang binagong buhay. Good morning at po na pakinig at sa lahat po ng mga manunood at sa speakers. Ate Rose, nagbabalik sa inyong ng TV at kung saan marami pong salamat yung paglingkod at subaybay sa ng binagong buhay. Yeah. Live na live po. Medyo putol-putol lang po, Ate Rose, siguro. Medyo mapatulong tayo dyan, yung mga nakakonect sa inyong signal dyan. Siguro pakiusapan natin. Sila po ay nasa remote area at patuloy po naglilingkod sa atin pong mga kababayan. Maraming salamat, Ate Rose. At si Ate Rose po ay magiging kasama nating regular. Sa ang binagong buhay. Live na live kasama. Yes. Nasa area ngayon si Ate Rose kasama ang ating mga kasama ang kanyang mga dating kasamahan na kanya ngayon tinutulungan upang magbagong buhay na rin. Yes. Tinatawag natin silang FRs, mga FRs, mga fully reconciled, friends rescue, fully restored, di ba? Yes, sir. So, maraming salamat, Ate Rose, at maaari mo bang siguro pagkakataon nito kung kayo nakaset na diyan ay ipakilala sa atin yung ating bisita ngayong umaga. Nakasama po nila nandyan sa field. Ate Rose, pwede mo bang ipakilala? Ayan, malinaw po ba ang dating namin sa inyo? Yes, Yes, sir. okay na, Hey, okay yes, na. ma'am. Yeah, go ahead. Ayan po,
po nating ipita yung aking kabady, si Rian Corpus, na kung saan po ay isa po siya sa pinakadiliman na ngayon po ay sa buhay na binago. Ano po, sa ating Panginoon at po rin dahil na rin po naglilingkod ngayon sa kapwa namin saan mula sa diliman o sa kabundukan. At siya po ay yanip ay binigyan na ngayon ng trabaho para OPAPRO sa special project team para implement po yung usapin ng mga livelihood ng ating mga yung buhay po sa Mendo. Kuya Nick. Yeah, maputol ko lang, nabanggit ni Ate Rose yung OPAPRO, ano itong yung special project team ng OPAPRO, sir. Office of the President ba yan? Yes, sir, sa OPAP siya. Okay. Ang OPA po ay Office of the Presidential Advisor on Reconciliation for Unity, Peace. Peace, Reconciliation, and Peace, Unity. yan. So, Keenan, kasi napakaganda na may programa ang gobyerno natin. Oo nga po, Pastor. So, Sir Nick, ready na po ba kayo? Ayan. Opo. Yan. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Salamat po sa pagpapaunlak ng imbitasyon, Sir Nick. Sir Nick, nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo na bahagi kayo ng special project team ng OPAPRO. Sir, maaari niyo po ba kami bigyan ng maikling background? Ano po ba ang SPT o Special Project Team ng OPAPRO, sir? Bali, special team po ng OPAPRO. Ang paping nito at ilatag, makatulong kami na ilatag payapaan dito sa Meturo. So, pagkakabat ng mga former rebels, yung amin pong mabigyan ng guidance ay yung mga dati po mga rebels na. Ngayon, ang naging halimbawa ay maka-active din dun sa mga nasa taas. Dahil kung ginagawa natin, ang kapayapaan, bali ang layunin ay hanapin po kapayapaan sa puso ng tao at na makipag-usap at makipag-sundo. So, ang PAPRO at uli namin dito po sa Mindoro. Opo. Medyo putol-putol lang po, no? Pero ang special project team ng OPAPRO ay isa sa mga katuwang natin sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pagtulong sa mga former rebels sa kanilang pagsuko, no? Sir, habang inaayos natin yung signal nyo, ayun, maraming pasalamat po sa pagpapaunlak ng imbitasyon. Sa aming pagbabalik, ilalahad ni Sir Nick ang kanyang karanasan bilang isang dating rebelde. Manatiling nakatutok at nakasubaybay, kami magbabalik matapos ang ilang paalala. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi ay darating
sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Alright, Ate Rose? Kayo po ay patuloy nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po namin si Kuya Nick ng Bayan na dating rebelde po at ngayon ay isang miyembro ng Special Project Team ng OPASRO. Sir Nick, maaari niyo po bang ibahagi kung paano kayo napasali sa Armadong Grupo? Ang pagsali ko po sa Special Project Team ng UPAPRO ay itong isang proseso na kung saan ay tinawag po kami. Kaya ito po isang pagtawag na kami ay tinatalang tumugon sa tungkuling ilatag po ang kapayapaan partikular po sa Isla ng Mindoro. At ang pangunahin po namin tungkuling ay gabayan ang mga honorable na kung saan ito po ang ating pong magiging kasangkapan sa pagkakaroon po ng kapayapaan sa isla. So po, at ang isa pong totoong kapayapaan ay nagmumula po sa puso ng mga tao handang makipag-usap, handang umupo at umunawa at makipagkaisa. Kaya ito po yung ating pong tungkulin bilang membro ng SPU ni Maropa. Yan lang po. Ayun. So, si Sir Nick ay dating naging miyembro ng armadong grupo at ngayon ay naglilingkod bilang isang miyembro ng Special Project Team. So, Sir Nick, nais naming malaman, sir, yung dati nyong buhay dito sa
nung kayo ay bahagi ng armadong grupo, bago kayo naging parte ng special project team, no? So, matapos po yung bahagi na yon ng inyong buhay, na bago kayo naging member ng OPAPRU, ano sir ang nag-udyok sa inyo na tumiwalag na sa naturang grupo? Maaari nyo po bang ilahad? Curious ang ating mga manonood. Ano yung nagtulak sa iyo na magbalik loob, Oo. at magkaroon ng pagbabagong buhay? Ang nag-udyok po sa akin at si Mama ay bahagi po ito ng isang damdamin na nais maglingkod sa taong bayan dahil napakaganda po ng paliwanag nila. So, ako po ay naganyak sa Mama at ito naman po yung katunayan na tapat ako sa paglilingkod. Subalit, may panahon po talaga na sumasapit ang kataguran, ang kahinaan. Kaya ako po'y nag-iisip. Nag-isip ako kung tama ba ang sinatang solusyon sa problema ng bayan, ang mag-alsa, ang mag-aklas. Kaya ito po yung utay-utay kong pinag-aralan dahil maging ang pamilya ko po ang mga kaibigan ay nagpapayo. Bakit sinasayang mo ang buhay mo? Madalang ang bagay. Kaya ako po ay maging yung ating pong asawa na partner ko ay nagsasabi na tayo umuwi na ating pagkain ng ating mga anak. Kaya ito po, ang ginawa ko ay utay kong pinagbinti ang sarili ko na kami ay umalis na. Kaya ang ginawa ko ay nagpaalam, subalit hindi nila ako pinayagan. Kaya ang ginawa ko ay umalis ako ng walang paalam at ako po ay nanaguan sa isang malayong probinsya ng Pilipinas. Subalit, sa isa pong lugar pa lang ikaw ay nag-iisa. Wala kang katulong, wala kang kakilala, nakakalungkot. Tapos ang mga kapitbahay mo ay hindi ka naiintindihan. Kaya ako'y nabagabag lang sa pag-awawa ang mga bata. Kaya ang pagkawa ko ay naisip ko yung pinaka-insurance. Sabi ko, Panginoon, ako'y tumawag din sa iyo muna. Subalit, sa panahong ito, kailangan ko yung tulong mo. Kaya ako'y nanalangin. So, anong sabagot ng ako'y sagot niya? May lakas ng lupa ko ng solusyon na ay nagbalik loob. Pero ang una-una kong natutunan ay magbalik loob sa kanya, sa ating Panginoon. Dahil siyang nag-utos sa akin na magbalik loob ka na, lumantad ka upang harapin mo ang ikatotohanan. Kaya, yun mga kapatid, ang nangyari sa akin. So, maputol ko lang si Kuya Nick. Yung iba ng sigla na ang Panginoon ay kasama namin, kasama ng pamilya ko. At ito naman po yung nangyari sa Biblia. So, Kuya Nick, doon sa ini-istorya niya, Kin at saka Cassie, isa sa mga nag-udyok sa kanya, yung pangungulila niya sa pamilya. Parang ito yung medyo kanina ay hindi nagaralgal yung pero napansin ko na isa sa mga nagtulak sa kanya na makasama yung kanyang pamilya. Kuya Nick, ilang taon ka sa armado na pakikipagbaka? Ako po sa armado minsan ay 18 taon na puspos ng katatatan sa paglilingkod. At 2 taon po ako sa legal bank na kung saan itubiginan pa na po hanggang ang bayan. So, 20 years. 20 years. 20 years. 20 taon. Tama po ba? Opo.
Saka pas ang napapansin ko sa mga kwento din talaga ng mga peace advocates natin, meron talaga silang wanting na mag-serve sa tao. Pero hindi natin nare-realize or yung mga FRs hindi nila nare-realize na meron namang mechanisms para mas makatulong tayo sa bayan natin ngayon. Yeah. Tama Isa kong nakita yung kahalagahan ng pamilya din, Yes, sir. na Tama. kapag ka nandun sila doon sa armadong pakikipagbaka, nagkakaroon sila ng napapahiwalay Yes. sa pamilya. Yes, sir. At itong nakita na liwanag ni Kenik ay pwede naman palang makapagpatuloy na makapaglingkod, makipagbaka, nakasama ang pamilya Yeah, at tama, Pas. malaya yung kanilang sitwasyon. Mapayapa kasama Mapayapa. ang pamilya. Kasama pa ang pamilya. Mas maganda yon kaysa sa armadong pakibaka na dating kinasadlakan ni Kuya Nick, ni Sir Nick, no? So, Sir Nick, maaari nyo po bang ilahad kung ano-ano ang mga naitulong sa inyo ng pamahalaan sa inyong pagbabalik loob? Ano pong mga tulong ang inyo natanggap? Yes po. Ang totoo po, kabadong-kabado ako dahil kahit alam kong kasama ko ang Panginoon, kabado ako sa pagbabalik loob ko. So, balit ang Panginoon dahil kasama ko, napakabuti po ng pagsilanggap po ako ng maluwag ng gobyerno at ibinigay po yung kaunang pangangailangan ng pamilya namin. So, ang una pong ginawa, yung integration program na kung saan ay mairin po yung mga kaisukan na nakuha ko po sa Kilusan. Kaya yung pong mga batalyon commander, mga ahensya ng gobyerno, ang iniregalo po nila sa akin kung nabasahin ay mga biblikal. Sabi na, Sir Matanggan, basahin mo ito para nung magbago naman ang isip mo, hindi laging pagiging mag-shake ang laman. Kaya, ako po yung napapangiti ng binabasa ko, yung isang aklat, The Purpose of Life, na kung saan, pa na may isang intindihan ko naman po. At ang isa pong maganda, ang gobyerno po natin hindi nagpapaya. Ang lugar pong pinuntahan ko, sa tulong po ng mayor ng Sabay, nagbigay agad ng isang lipo para sabi niya, dyan sa putera. Tapos binigyan din po ako yung basta dinadalaw ako ng mga minuno po ng bayan. May mga ibinibigay sila sa aking tulong. So, ang sabi ko, kaysa naman po lagi mo ako dalhan ang mga kung ano, bigyan nyo na lang ako ng trabaho. Kaya, mula po nang sumunod na ako, tuloy-tuloy pa may trabaho. At nakikita po ako ng ating mga puno ng bayan, mula gobernador hanggang mayor, nag-aabot sila ng sabi nila, yan ay isang ala-ala. Hindi yung pandala. Kaya, Yes, sir. maging yung pong agent sa saan, yan po'y ibinigay din sa akin. Na ang ginawa naman po namin, dahil ito'y ginawa namin tindahan at hanggang ngayon po, nakatayo po yung tindahan namin at pinaglayaban ng bangko. So, may livelihood din, no, sir? Kaya, May at ito livelihood. po ay Kompleto. pinagpipilihan talaga ng aming ikinabubuhay at yung pangalan sa bahay na kung saan ay isang pagpapala dahil ang totoo pag ako nagbubukas niya, ipinapanalangin ko muna sa Panginoon. Ito po'y sos ng aming nabubuhat, pagpalain mo lagi. Kaya ang akin naman kung sukli, sabi ko Panginoon, maglilingkod ako, hindi ako turuan mo kung ano aking gagawin. Kaya mga kapatid, ang isa pa nito sa mga pagpapala, kung makilala ko po kami sa Banji Adventure. Ayun. Yes, Sir Kasi Nick. isang Salamat. lalo itong nagbigay sa akin na Opo. isang malalim na pananampalataya dahil ang naturuan po ng ating mga mentors, mga pastor, ay totoo pong tumatagod sa aming mga puso. Kaya ni ay tunay pong pinagpala dahil sa bukod ang Panginoon, hindi po nagkukulang yung aming pastor at ang EW 360 po
meron pong mga binibigay na lagyan katulad po ng aming bigasang bayan na ngayon po ay meron pa naman pong natitira at muli po namin itatayo. So nakita Kaya, natin dito, Kuya Nick, dun sa kinikwento ni Kuya Nick, Ang po, ang isang katunayan po niyan, bumalik ako na alam ko marami akong kaso. Mm. So, ang totoo po niyan, ang kaso kong binaktan ay 27 kaso. So napatawa. Kung saan sabi nga po nung May amnesty na rin kayo. nasa 14, mas magandang harap nito para malinis mo ang iyong so pangalan. may kaso siya. Kaya, Oo. Yes, sir. ako po inimbitahan nila at ako po yung dinala din sa selda pero hindi ako nagtagal dahil lahat po ng mga nagkaso sa akin ay sa tulong po ng gobernador ng mga batalyong commander at iba pa po ang sa mga attorney ay tumulong upang ma-dismiss ang lahat ng kaso ito dahil ito po ay Kuya Nick, mga Kuya. Po, Sir Nick, no? Ganun pa man ang isa tong parang hindi nila yata tayo narinig. Ano talaga excited si Kuya Narinig Nick mo sa- ba kami, Kuya Nick? Narinig mo ba kami, Kuya Nick? program po. Narinig kami? Narinig niyo po Kuya ba Nick? kami? Opo. Ayun. Ayun. So, yung mga benepisyong binahagi ng Pamahalaan. at simbahan sa Ng kanya, simbahan. talaga nakatulong sa kanya upang makapagbagong buhay. Alam mo, nakita ko dito na talagang may bahagi ang lahat. Oh, Yes, Nagkakaroon ng tama, pagtutulungan. Bas. Yung sa mga nagbabalik loob, Yes, mayroong tungkulin ang gobyerno. Yes, sir. At ginagampanan ng gobyerno ang tungkulin. At ganoon din ang simbahan natin. Tama, Opo, Bas. sir. Ang pamayanan natin ay meron ding responsibilidad or tinatawag nating moral and social responsibility Opo, Yes. na tulungan natin sila. At isang bagay na na napakinggan ko sa kanya, tinulungan din siya ng gobyerno. Yes, tama. Na maayos Bas. yung kanyang may sabi niya 27 ba yun? Yung Cases. Sabi niya may Oo. 27 cases siya pasa. Oo. And despite that, tinulungan pa rin siya, binigyan sila ng livelihood assistance, Yeah. ng pabahay, nabanggit niya kanina may lote. And gusto ko lang sana i-discuss pa yung sinabi niyang integration program. So, expound ko lang sana yung tinatawag nating ECLIP or Oo. Enhanced Comprehensive Local Integration Program na kung saan ang layunin ng ECLIP ay mag-encourage at tulungan ang ating mga rebels na sumurrender na sa government. Kasi kung magsusurrender sila, tutulungan sila na magkaroon ng mga pabahay, ng financial assistance, and even yung mga livelihood. So, it's really a comprehensive program sa kanila once na bumalik sila sa fold ng law. So ibig sabihin, yung magbabalik loob sa gobyerno, na nagpasya silang magbagong buhay, magbalik loob sa gobyerno, may programa ang gobyerno Tama, para Pas. sa kanilang reintegration sa society. Yes, Pastor. Okay. At si Kuya Nick, isa sa mga naging beneficiary, Beneficiary. Yes. Kuya Nick, may tanong lang ako. Yung 27 na kaso mo, na tinulungan ka rin ng gobyerno, kasama sa programa ng gobyerno, okay na ba? Dismiss na ba lahat? Opo, lahat po ay nag-dismiss. Ayun. At ang Praise God. yung banyo po yung kaso na natampuan natin, nung ako inimbitan nung kumuha ng passport, pinatulasan ko, na may dalawa pang kaso, so po sa tulong po ng DILG, mabilis po ito na-dismiss. Ayun. Ayun, dahil nabanggit din ni Kuya Nick yung about sa amnesty program, gusto ko lang din paalalahanan ang ating mga kapatid na nasa bundok at mga Nakikinig, violent extremist pa na grupo. Huwag po kayong mag-alala dahil may ilang araw at ilang weeks pa kayo para mag-file ng amnesty ninyo. So mayroon na lamang tayo hanggang March 4, 2026 or 37 days na lamang para sa ating mga kaibigang galing Moro Islamic Liberation Front or MILF, Moro National Liberation Front representing Moro Muslim Separatists or MNLF, RPMP o Revolutionaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, RPA o Revolutionary Proletarian Army at ABB. Alex Bongcayo Brigade. At para naman sa ating mga kapatid na galing ng CPP, NPA, NDF, meron na lamang kayong 46 days left
para magbalik loob. Kaya sa ating mga tagapakinig at manonood, seize the opportunity na binibigay ng gobyerno kasi napakaganda nito. It's a whole of government, whole of nation approach talaga na ginagawa natin. You can see the church, the government, and the community working hand in hand para matulungan po kayong ma-integrate sa mainstream society. Kasi Ankin, gusto ko lang bigyan din ito, no, yung mga dates. So, ibig sabihin dito sa pagdidiin natin ng amnesty program, mayroong amnesty program ang ating government Yes sa po. mga nagbabalik loob. May magandang programa para sa kanilang pagbabagong buhay. So, may mga dates pala. So, ngayon 2026 ay may mga Ulitin ko. pakiulit. Ano po yung effectivity? Ibig sabihin, pag sila nagbalik loob, mayroong amnesty program doon sa mga cases na Yes, pass. na Related application. din. Yes. Ang deadline is nitong March na. Okay. Different date for Opo, March 4 para sa Ayan. MILF, MNLF, March 4. RPMP, RPA at ABB. Para naman po sa CPP, NPA, NDF hanggang March 13 na lamang. March mga 13. kapatid. sir. So, Para sa kapakanan natin manonood, no? Ang amnesty, ito yung kapangyarihan ng government na nag-aalis sa pananagutan ng mga dating rebelde. Mga beneficiaries ito ay mga former rebels at former violent extremists. Sa ilang ng constitution natin, ang Pangulo lamang ang nakapagbigay na may kasama ang pagsang-ayon ng Kongreso. So, ayan po ang amnesty. At ayun nga, tulad nga ng sinabi ni Cassie, para sa ating mga former rebels, former violent extremists, Seize the ayun, opportunity. sana po umabot tayo sa deadline na application. Sayang po kasi ito yung effort ng pamahalaan upang i-establish ang peace sa ating bansa. So, ibig sabihin, itong mga kababayan natin na nandun pa sa armadong pakikipagbaka laban sa gobyerno, so may pagkakataon sila hanggang ngayong March para mag-file. So, when they decided to return, i-welcome sila ng government, Tama, ipaprocess pass. yung kanilang amnesty. Hindi sila ikukulong ba? Ano Opo, ba? hindi po. Mabibigyan sila ng safety conduct pass Okay. upon their application, approved application po. So, gusto ko lang maintindihan din bilang regular na mamamayan na wala sa larangang ito na mayroong proseso na ginagawa ang Yes. ating gobyerno Yes, sir. para hindi sila magdalawang isip, hindi sila matakot Yes. na makapagbalik loob. So bibigyan sila ng safe conduct Sa pass. safe conduct pass. So, Okay. lumapit lamang tayo sa mga kinauukulan o meron tayong mga local amnesty boards sa sa iba't ibang Iba-ibang bahagi ng ating Yes. bansa at magpasa lamang sila ng application at para mabigyan na rin sila ng safety conduct pass. Wow, napakaganda. Diba, No? Pas? Whole of government talaga siya, Pas. Meron tayong church para sa mga psychological interventions and even the government, makikita ninyo yung mga pabahay, yung mga livelihood assistance, and even yung amnesty para maabsuelto sila sa mga cases na ginawa nila noong nasa mga grupo na violent extremist groups pa po sila. So, may realization lang ako ngayong umaga sa pakikinig ko na ang gobyerno talaga may napakaganda ng programa para sila'y abutin, para sila ay alalayan, Opo, para sila ay Pastor. muling magkaroon ng pagkakataon sa pagbabagong Second buhay. chance Second talaga, chance, Pas. Opo. Binibigay talaga ng gobyerno ang lahat upang magkaroon ng mapayapang resolution itong conflict na dahil sa mga hindi pagkakaunawaan, dahil sa mga gulo na dala ng violence, na siguro mga root causes, mga tinatawag nating root causes ng mga ganitong kaguluhan. Alam mo, ako nakikinig lang ako, nararamdaman ko na ang gobyerno may pagmamahal. Ang gobyerno natin, yung programa nila, may pag-ibig, may pagmamahal para sa ating mga kababayan. Siguro, ito yung isa sa mga realization o mga puntos na dapat isaalang-alang ng lahat ng mga nakikinig sa atin. At yung mga nasa, mga kababayan natin, mga kalahi natin, mga kapwa Pilipino natin na nandoon pa sa armadong pakikipagbaka na gustong ipadama ng gobyerno kung gaano sila kamahal at kung paano gusto ng gobyerno na magkaroon sila ng panibagong pagkakataon na makasama ang pamilya sa pagbabagong buhay sa isang malaya at mapayapa na pakikipagbaka natin.
Opo. So, kasi pa, maaari nyo bang ulitin ang deadline ng ating Yan. Ayun, honest ulitin ko application? lang para sa ating mga kapatid. By the way, live tayo, napapakinggan tayo sa 89.1 Yes. FM Manila at ganun din sa ating mga substations. Meron tayo sa Mindoro at napapakinggan din po tayo sa Adventist World Radio Manila Facebook po natin. Sa lahat po na nakikinig, tutukan niyo po itong deadline na ito. Napakahalaga po nito Opo. kasi ito yung amnesty na ibinibigay sa atin ng gobyerno at ating i-grab yung pagkakataon ito. Opo. Pagkakataon na Yes. upang tahaking ang landas ng kapayapaan. Again, sa mga tagapakinig at manonood natin, mayroon na lamang hanggang March 4, 2026 o 37 days na lamang para sa ating mga kaibigang galing ng MILF, MNLF, RPMP, RPA at ABB. Para naman sa ating mga kapatid na galing ng CPP, NPA, NDF hanggang March 13, 2026 na lamang po o 46 days left para mag-file ng inyong amnesty. Oo nga, tama ka dyan kasi. At manatiling nakatutok po sa aming programa sapagkat ibabahagi ni Sir Nick ang kanya, kung paano niya binago ang takbo ng kanyang buhay, katuwang ang Diyos at ang pamahalan. Magbabalik kami matapos ang ilang paalala. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ayan, muling nagbabalik ang binagong buhay. Pero bago tayo bago natin balikan si Kuya Nick, gusto ko lamang batiin ang ilan nating manonood. Yes. Ayan, si Nalita Kalev watching from Alamada, North Cotabato. Ang layo A niya blessed morning listening from Pampanga. Nyosa Aladi Nilnil, Elmer Salvo, good morning daw po. Helen Good morning Aguilar, din po. forever. Yes, good morning, 89.1 daw siya. God bless you everyone. Ayan, watching from Candelaria, Quezon, Lea Moratal, Tabafunda. Magandang umaga, Mela Rose Relioma. MJ Salamatin, blessed morning daw po sa Adventist World Radio Manila, watching, listening from Primark Town Center City of Kawayan, Isabela. Wow, Layo, napakalayo ha? naman Layo na talaga. to, ha? Rig tayo sa buong And Pilipinas. even si Sir Jose Descaliar watching from Quezon City, grabe, napakalayo naman Malapit, talaga. Yes, At salamat po. ayan. I-share niyo po itong ating pong Opo. programang ito ng Ang Binagong Buhay para mas marami Opo. pong makinabang. Ayan. Balikan po natin si Kuya Nick. Kuya Nick, maitanong ko lamang po sa inyo, nagkaroon po ba kayo ng pagsubok sa inyong reintegrasyon sa komunidad? Ano-ano po sa tingin ninyo ang mga hamon na kinahaharap ng ating mga former rebels na nagnanais na magbagong buhay? Yun po. Magandang umaga ulit. Isa pong karanasan ko na hamon sa reintegration talaga sa lipunan natin ay yung pong buong pusong pagbabalik loob. Mhm. Dahil kasi kung hanggang lamang yung surrender mo, hindi yung buong puso mo, hindi yung buong kaisipan mo ay mayroon pong problema. Kaya ako po, pinag-isipan ko yan pero hindi ko magawa. Dahil na natin yung iba natitira hanggang isang araw, yun po ang pagbabalik loob ko ay naging isang buong buo na isimido. Pero ang una ay yung pagbabalik loob sa Panginoon. Pero ito po hindi ko magagawa na ako lamang. Ibig sabihin ramdam po na mayroon pong paghahanap ang Panginoon Diyos sa mga nawawag. Dahil ang totoo niyan, binamit ng Panginoon si Ate Rose, si Pastor Robert Dulan, upang ako po ay katagpuin at imbitahan sa isang sabit. So, nung makita ko ang ganyang procedure,
ang totoo po ng iba po yung naging dating sa atin. So nawala, Kuya Nick, yung nawala yung mga takot mo, nawala yung mga alalahanin mo, na nakita mo yung kasama mo dati na mga FR, kung tawagin natin mga FR, ay nagkakasama at nagpapatuloy kayo sa inyong advokasya para sa ating bayan. Opo. So, At yung mga FRs natin, gumagawa sila ng mga organization, nagsasama-sama sila upang ipamahagi ang kanilang mga istorya ng pagbabalik loob, pagbabalik sa mapayapang pamumuhay, at nagiging sila tunay na peace advocates natin. itong mga FRs natin, kagaya si Ate Ros na presidente ng Opo. Mindoro Island Fully Reconciled Association na itinayo nila, ay mayroon pa rin silang mayroong kilusan pa rin. Opo. Na yung nakaraan na i-share ni Ate Ros. Ano ngayon, Ate Ros, na kilusan mo? Na itinatag na Yes, kasi po sa KKK, KKK. na kilusan. kabuhayan at kaligtasan. Ay, ang ganda, no? Ganda. Kasali kami dyan, Kasali na kami dyan sa kilusan na yan ng para sa kapayapaan, para sa kabuhayan, at para sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. Napakaganda. O kasi po mayaman din po sa bahagi namin sa mga former residents dito kapag bumalik ka sa komunidad. Una yung pag-aalangan. Yung makita ka ng mga tao sa komunidad. Yung diskriminasyon. Yung bagang, ayun na naman, yung mga tao, yung mga makitaong yung mga pamamaw nila. Kung ikaw ay nagbagong buhay, ito rin yung hamot dito sa amin. Kasi dahil ikaw ay nagsiring ka sa Panginoon at sa gobyerno para makabalik sa pamilya mo at sa komunidad, sasabihin ka na ulit ng galingan na ayan na naman yung mga dumantad ang mga taksil ng bayan. Kaya yung isang mga hamot dito sa amin, kung bakit kami ay magsama-sama, yung mga dating magkakasama, upang ipakita sa komunidad, sa dating mga kasama namin, na mahal namin sila, hindi namin sila nakakalimutan, at sila po ay sa kabiling tao. Pero kung anong oras ay bilhin sila, hanggang pa rin kami. Ay isa pa rin kami sa ginamit ng Panginoon ng ito para matulungan yung mga dati pa namin. At ito'y alam mo, yung mga hamon na kinakaharap nila, Ate Ros, ito'y hamon din sa ating pamahalaan, Opo. sa ating pamayanan, sa simbahan, na gampanan natin yung ating tungkulin para sir. sa kanila na mga nagbabalik loob at nagbabagong buhay. Opo, Na huwag tayong huwag tayong parang reluctant o huwag tayong pigil sa ating pagtulong at pagsuporta Opo. sa kanila. Na gampanan natin yung mga programa na para talaga sa kanila at maibigay yung mga programa para talaga sa kanila. Opo, Pastor. Kasama yan sa mga programa ng ating gobyerno. Yes. Kasi hindi naman basta, alam natin na mahirap din para sa ating mga komunidad na yung reintegrasyon. Pero ginagawa natin ang paraan para ihanda sila, ang ating mga former rebels, ang ating mga community, na tanggapin ang ating mga former rebels. So, nakita ko lang, napakaganda ng ginagawa ng gobyerno at ng pamayanan sa Opo. mga nagbabalik loob. Tinutulungan sila Yes, na sir. maipagpatuloy yung kanilang mga advokasya Opo. para sa isang, kumbaga, epektibo at mapayapa na pamumuhay na mas makakatulong pa sila na Opo. binabalikan yung kanilang mga komunidad at nagiging agents sila ng pagbabago sa isang mapayapa at makabuluhang buhay. Opo, Pastor. Everyone deserves a second Yan. chance. Kaya talaga napakaganda ng programang ito at ng programa ng gobyerno nitong ating binagong buhay. We have 2 minutes na natitira sa atin pong programa. Hindi ko alam kung papayagan tayo mag-extend ng another 3 minutes ba? Pwede pa ba ng mga 5 Sige. minutes? Papayagan Ayun, so, daw tayo ng 3 minutes pa? 3 minutes ako, Kuya Nick. Sige. Ano po, may mensahe po ba tayo sa mga ating mga kababayan na Nandun pa sa kaliwang nandun pa, grupo, na hinihimok pa nating sumuko at mag-apply ng amnesty? Kuya Nick. Sa kabatiran po ng lahat, ito pong February 24, sa po, gaganapin yung orientation, amnesty of orientation, February 24, may binanggit siya ng at saka ng local amnesty board ng Quezon. At dito po sa Occidental Mindoro ay gaganapin sa Magbulaw, February 26,
2026 na kung saan ang target natin na marunong sila mapag-apply ay 200. 200. Wow. So, So, napakadami. Ano? Maganda. Yung mga gusto humabol. February 24 at Ano yan, 26. Ate Rose? February, ano yan? Ang date na yan? Gusto nating mabigyan ng emphasis, ano? Maputol ko lang yung promotion na binabanggit ni Kuya Nick. Ano, para lang sa kabatiran. Kasi nasa Occidental Mindoro area sila. Opo. February, ano yan? February 24 24 to 26? Sa Kalapan. Kalapan. Kalapan ang February 24 Ayan. and February 26 ay sa Mamburao, Occidental Mamburao. Mindoro. Ayan. So, wow. Opo. So para sa mga gustong tahakin ang landas ng kapayapaan, meron po tayong orientation. Parang submission Sa- yata ng kanilang mga orientation. Nandun ang Quezon, yung may binabanggit siya ng mga grupo na magpa-facilitate para sa amnesty Opo. program. So Wow. February 24 and February 26. Take Yes. note na lang po ng mga dates na yan. Salamat po, Kuya. At makipag-ugnayan lamang sa kinauukulan para sa mga ganyang programa ng gobyerno. Kuya Nick and Ate Rose, maraming salamat sa pagbabahagi niyo sa atin ngayong araw na ito ng inyong karanasan, no? At gusto kong sabihin sa atin, gusto kong i-share sa inyo yung isang text sa Bible. Bahagi po ng ating pagtatapos, sabi rito, Kuya Nick, Ate Rose, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Philippians chapter 1, verse 6. Isang talata na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Ang sabi rito ng ating Panginoon, kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik si Christ Jesus. Ano yun, napakaganda, no? Ganda, Pastor. Yung inumpisahan, yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa ating buhay, tatapusin ng Panginoon. Siguradong magkakaroon tayo ng good end hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yes. Yung sinimulan natin na pagbabagong buhay, natahakin ang tamang landas ng buhay, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Sisiguruhin niya na magpapatuloy ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Paganda nun, Pastor. Yeah. At maraming salamat po, Sir Nick, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sana sa susunod po, ma-interview pa rin namin kayo para sa mga susunod na episodes. Yes. Sir Nick, salamat po. Isang makabuluhang talakayan kasama ang ating butihing pastor, si Sir Kian at si Ate Rose, ang nagtapos ngayong umaga. Hanggang sa susunod na Martes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa AWR Manila, 89.1 FM. Mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pong ang napakinggan ngayong araw, muli po nating nakita na walang buhay ang hindi kayang baguhin ng ating Panginoon dahil sa kanyang kahabagan at pag-ibig at malasakit ng ating pamahalaan. Sa pagtutulungan ng simbahan at ng gobyerno, nabibigyan ng bagong pag-asa ang mga dati nating kapatid na naligaw at napunta sa isang magulong landas upang makabalik sa tamang daan at makapagsimula muli. Sa Ang Binagong Buhay, patuloy po naming ipapakita na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pusong binago, sa pamilyang muling nabuo at sa komunidad na handang umunawa at tumanggap. Kaya po sa ating mga tagapakinig, huwag po kayong mawawala ng pag-asa, may bagong simula para sa bawat isa at may mga kamay na handang umalalay mula sa simbahan, sa pamahalaan at sa buong komunidad. Muli po mga kababayan, ako po muli si Pastor Robert hanggang sa susunod na Martes. Para sa Diyos, Para sa bayan, ito po ang Binagong Buhay.